masasaktan ang lalaki kahit may iba pa siya sa strategy na ito. Yun. Well, sa video natin na ito, no, sa pamagat pa lang natin na may iba siya. So, let's say, kayo pa or kakahiwalay nyo pa lang and then may ipinagpalit sa'yo. Or maybe, nauna yung may ipinagpalit sa'yo, saka kayo nagkahiwalay. So then, gawin nyo po yung estratehiya na ipapagawa ko sa inyo dito, utol. Natiyak bilang isang lalaki na rin. Alam ko po na sigurado, masasaktan po yung lalaki dito. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat ay, syempre, agad-agad, huwag na huwag mong kibuin. Tandaan mo yan, utol, ha. Ito sa number 1 pa lang natin is marami na pong sumasablay dito. No, so then, paano mo masasabi or paano nating magawang masaktan yung isang lalaki kung ikaw mismo ay kumikibo pa rin naman? In person or kahit through chats pa yan or calls. No, so kailangan is huwag na huwag mong kibuin. Yeah, okay? And then ito, yung pangalawa natin is huwag magtagalaw. No, isa rin ito na kung minsan ito yung ginagawa ng karamihan ng mga kababaihan. Actually, nangyari na rin ito sa akin na para lang makuha niya ulit yung loob ko is nagpapagalaw. So ganun po, no, yung mindset ng ibang babae. Uy, para makuha ko yung loob ng partner ko or para ma-win back ko siya is magpapagalaw pa rin ako sa kanya. So ganun, no, and then itodo or ibigay mo yung lahat-lahat mo. No, itodo bigay mo. Pero actually, utol, hindi po yan tatalab. And no, sa pamagat pa lang natin na kung yung goal natin is para masaktan yung isang lalaki, hindi po yan mangyayari. Mas lalo ka lang dito magagamit. Yeah, so that's why sa pangalawa natin, huwag na huwag kang magpagalaw. Alam mo na siguro yung ibig kong sabihin. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is yung huwag asikasuhin. So syempre, parang pareho na rin ito sa number 1 natin na huwag mong kibuin. Pag sinabing huwag mo nang kibuin, no, huwag mo nang asikasuhin. Pag sinasabi nating huwag mong asikasuhin, huwag mo na rin siyang syempreng kikibuin. Simple as that. No, huwag ka talagang kumibo. Isa rin ito talaga na sumasabla yung iba. Kumikibo pa rin. Binibigyan pa rin ng pag-aasikaso, ng pag-aaruga, or ng pansin. So paano mo ngayon mabibigyan ng pasakit yung isang lalaki? No? Na kung sa ngayon is ikaw yung nasasaktan, paano mo ngayon ito or paano ka makapaghiganti sa pamamagitan na para siya ay masaktan din? Wala. So that's why huwag mo na siyang asikasuhin. Kasi may nakausap nga ako, no? Na mostly yung iba is kahit may iba ng babae yung mga partner nila na lalaki, ay pag uwi ng lalaki sa kanilang bahay ay inaasikaso pa din, pinaglulutuan pa din, pinaghahainan pa din. Pagdating ng lalaki, no, prepared na yung lahat-lahat, andyan na, nakalapag na sa lamesa, bubuksan pa, and then kukunan pa ng plato. My God. So, hindi po yan masasaktan kapag ganito yung strategy mo. Okay? So, nakuha. And then ito, yung pang-apat natin is, wala lahat. No, maglaho ka muna, kumbaga. So, ando na nga, no? So, 1, 2, and 3, dapat wala lahat. Pang-apat natin, kailangan is, wala talaga. Putulin mo lahat ng koneksyon. Putulin mo lahat ng ugnayan ninyong dalawa. Yes, utol, dapat lahat-lahat 100%. Palagi ko itong tinuturo or sinasabi sa inyo na kapag nag-no contact kayo, kapag pinutol ninyo, dapat lahat-lahat 100%. Wala ka dapat na ititira. Kasi kahit 1% lang yan, 99% lang yung pagputol mo sa taong ito, yung ugnayan ninyo, and then may tinitira ka pang 1%, sinisilip mo pa rin yung social media account niya, yung stories niya, nagla-like, nag-heart, or sinisin mo pa rin yung bawat messages niya, or sinasagot mo pa or nagiging responsive ka pa din sa kanya, matatawag pa rin natin yan na 1% utol. So dapat wala, lahat-lahat. Yung tipong parang hindi mo siya kilala, yung parang wala na kayong koneksyon, wala na kayong ugnayan, wala nang daloy sa bawat isa sa inyo. Nakuha? So ganon, para masaktan yung lalaki. Totoo po yan, na? So yon, and then ito, yung panglima natin is, ito na ngayon. Dahil naglaho ka na, dahil nawala ka na, hindi ka na nagpaparamdam, isa ito sa strategy natin sa no contact rule na kailangan mo munang maglaho. Pero, yung hindi niya alam, no, is at the same time,
habang naglalaho ka, habang hindi mo siya kinikibo, hindi ka nagpaparamdam, ay ginagawa natin yung pagsa-self-improve. No? Andyan na po yan yung magpapaganda ka. Ayaw mo pa ba nun? Naku, napapabayaan mo na yung iyong sarili kasi nasisigurado ko sa iyo, Utol, napapabayaan mo na talaga ang iyong sarili. No? Sana yung dating maganda noon. Hanggang ngayon, ganun pa din ba? O baka nagdi-degrade ka na? O baka nababawas-bawasan ka na? Or baka medyo nalulugmo ka na or naaagnas ka na? Yes! So, hindi pwedeng ganun, Utol. No? So, kung masasabi man natin na gano'n na nga, parang yun na nga, Kuya Kiko, napababayaan ko na yung sarili ko. Then, it's time, no? Panahon ngayon na magpaganda ka. Alagaan mo ang iyong sarili. No? Magpaganda ka, magpa-sexy ka. So, syempre, kasama na sa number 6 natin, magpa-sexy. Yeah. So, magpaganda at saka magpa-sexy ay hindi po yan dapat mawawala. No? Kasi, isa ito, no, sa strategy natin or konektado ito sa ginagawa natin na kapag hindi mo siya kinikibo na at the same time isama mo or sasamahan mo ng pagpapaganda or pagsa-self-improve, no, ng ating pangangatawan or physical appearance, is mas lalo po itong masasaktan. Yes, Utol, masisigurado ko po yan sa inyo. So yun, magpaganda at saka magpa-sexy. Oras mo na para mag-gym, para mag-jogging, no, para mag-exercise, no, para sumigla ka konti, para magiging blooming ka, para magiging bata ka rin tignan. So ganun po yun. No? And then ito, ang pampito natin walang iba kundi magpaganda sa social media. Pero, huwag na huwag kang magparinig sa kanya. So ito na ngayon, pumapasok na tayo ngayon sa publicity. Kumbaga pa, i-publicize na natin yung kagandahan mo. So syempre, huwag mo na agad-agad. No? Hintayin mo muna na may improvement din talaga sa sarili mo, yung tipong nagbo-blooming ka na, nabawasan na yung timbang mo, and syempre, parang nag-glow ka. So, pakiramdaman mo, once na ganito na, Utol, dyan na, pwede ka na magpalit ng iyong profile picture na kailangan syempre, blooming, maganda, and sexy. Yung tipong parang napaka-daring. It's time na para galawin or igalaw mo yung social dynasty mo, Utol, or Facebook dynasty mo. Kasi, once mapapansin ito ng lalaki na parang blooming ka and panay kang palit, no, sa social media ng iyong profile picture na yung tipong parang nagpapapansin ka, is hindi po maiisip ng lalaki na siya yung pinagkukuhanan mo ng pansin, kundi isa po ang tatakbo sa isipan nito. Uy, teka lang, parang may pinupormahan to parang nagpapaganda, no, nagpapakuha ng pansin sa iba. So dito na ngayon, masasaktan talaga siya. Pero syempre, magagalit, i-reach out ka, pero hep, balikan muna natin yung sinabi ko kanina sa number 1. Huwag na huwag mong kibuin. So paikot-ikot lang yung cycle na ito, Utol. And tiyak, once na humantong na siya sa ganito, na nakita niya gumanda ka, sumexy ka, nagpapapansin ka sa social media, yes, dito na yung papasok yung pagsiselos niya, yung insecurities niya. So, i-reach out ka na, pero still hindi ka pa rin natitinag. It's time na masasaktan na rin yung lalaki. Ganon lang po ang estilo dyan. Ganon po ang strategy na kailangan mong gawin. Kasi, kayo mga babae, power nyo po yung kagandahan ninyo. Na dito po, nalulumanay, or dito po, lumalambot yung isang lalaki sa pangangatawan at saka sa physical appearance or facial appearance ng isang babae. So, gamitin mo yan, Utol. Okay? So yun lang po mga Utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Binigay ko lahat para wala kang masabi.